Bismillah. Ito naman po muli tayo. Magandang araw po. Magandang araw po at magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa buong Pilipinas, sa buong bansa at sa buong mundo. Ito po muli tayo sa ating vlog na Magbalik Islam vlog na hatid sa inyo ng aking YouTube channel na kung saan ito yung napapanahon sa panahon ngayon ng YouTube platform na ang pagpapaliwanag, pagpapalaganap, paghahatid, pagpapaalam, pagpapaalala, pagbibigay ng solusyon, pagbibigay ng mga kasagutan at mga pagbibigay ng pagpipilian ng isang solusyon, pagpipilian ng tama at ng mali. So ito po ang aking YouTube channel na kung saan matatagpuan, kung saan ito po ay nagkakaroon ng vlog. Ito po muli ang inyong lingkod na sa dati pa rin na hindi na natin kailangan makilala pa at hindi na ako kailangan makilala. Mahalaga ang aking mensahe, ang aking mga pinapahatid sa inyo bilang pagpapaalala at tulad po ng aking binanggit na aking sinabi, tulad nyo rin po ako na makasalanan at hindi po ako nagbablog ng ganito nang dahil may alam ako, hindi po, mas marami pong higit pa na may kaalaman pa ng higit pa sa akin. Kung tulad po ng aking vlog sa mga nauna, kung tayo po ay nagsasabi na tayo marunong, sa katotohanan, mayroon pang mas pinakamarunong sa atin. At kung sino naman po yung pinaka-down, kung sino mas malalim at mabigat ang problema, lagi po nating tandaan, mayroon pa pong pinaka-mabigat na problema sa atin. Kung naputulang po ng kamay, at kung nawalan ka ng guantes, mayroon pa nga naputulan ng kamay. Kung wala kang makain, yung iba nga, wala ng bibig. Kung ikaw nga nawalan ng salamin, yung iba nga ay bulag pa. So mas may higit pa dun sa mga ating pinagdadaanan sa mundo. So muli po, magandang araw at ito po muli ang inyong lingkod. Nagbabigay ng paalala sa inyo at ang aking intro ay tulad po ng dati ay hindi po ako nagkakaroon ng editing sapagkat ayaw po natin ng fake fake news sapagkat may mga fake message po lumalabas sa mga internet. Ito pong sa akin ay walang edit. So kung ano po ang inyong nakita, yun na po ang aking vlog. So inshallah ay ang aking pong intro, alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladhi hana, ibig sabihin ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat at pagbibigay ng mga biyaya ay tanging ang Allah lamang at nagbibigay siya ng gabay. Hadana lihada, ako sinong gabayan ng Allah at walang makakapagligaw kung sino kaintindi, nakaunawa, nabuksan ang isipan niya pagdating sa paniniwala ng Islam, siya ay ginabayan ng Allah. Walang iba pong dahilan doon kundi ginabayan siya ng Allah. At kung sinong hindi nakaunawa, hindi nakaintindi at naguluhan sa paniniwala ng Islam, siya po ay iniligaw ng Allah. Yun po ang pinapahatid sa inyo sa aking vlog na ito bilang isang tagasunod din ng book lover na ngayon ay wala ng book lover sa panahon natin ngayon, sa panahon na lang namin. Ito na po ang internet na fastest superhighway, information superhighway sa panahon po natin ngayon. Kaya mag-subscribe po kayo dito po sa aking YouTube channel na ito upang magkaroon po kayo ng linaw at magkaroon kayo ng pagpapasya, magkakaroon ng timbangan, magkakaroon kayo ng timbangan kung ano ang tama at ang mali. So ang aking pong masasabi kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw, kung sino ligaw ng Allah ay wala pong makakapaggabay. Yun po ang aking banner sa aking vlog na ito. So sa panahon ngayon ay meron tayong kakapanayamin o tatanungin isang kapatid natin sa Islam o kapatid natin siya dating pinanganak siya na hindi siya pinanganak ka brother sa ka pinanganak dito rin sa Pilipinas o sa pamilya ng mga Muslim o sa pamilya ng mga hindi Muslim? Sa pamilya ng hindi Muslim. Sa pamilya ng mga Muslim. So tulad din po natin to sa mga pamilya. Ako po, sabi ko sa inyo sa mga una kong vlog, sa pamilya po kami ng disusi, dikandado pa. Katikista yung nanay ko, choir yung nanay ko, at kursilyista o minister aking tatay. So dikandado, ibig sabihin talagang sagrado kami. At yun nga po, ako po'y sakristan ng simbahan. Po kami, dikandado yung sagradong Katoliko po. So, yun po ang aking pinagmulan ay hindi ko doon binabase
Ngunit ang mahalaga po, tulad ng ipapayo ko, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ikaw man ay ex-convict, dati kang makasalanan, dati kang nanggaling sa kung ano-ano mangyayari. Ang mahalaga po ay kung saan ka patutungo. Hindi mahalaga kung saan tayo galing, ang mahalaga kung saan tayo papunta. Saan tayo papunta? Papunta ba tayo sa kaligtasan? Papunta tayo sa kaparusahan? O papunta tayo sa pagkaligaw? O papunta tayo sa pagkabulag na tunay nakakakita pero siya ay bulag? So yun po ang katotohanan sa panahon po natin ngayon. At sige, inshallah, bigyan po natin siya ng oras ang ating kapatid na ito na bilang doon po sa mga nauna kong vlog na meron po tayong in-interview ng mga datihan po doon po sa isang lugar po sa bandang Visayas na sa isang isla na isang lay minister din, na isang po rin siyang mga dating non-Muslim. So nakakapaganga kasi hindi po talaga stigma, hindi po talaga hadlang na ikaw ay Christian, ikaw ay Muslim. Hindi yun eh. Kasi lahat po tayo, ang totoo po niya, pinanganak po tayo na tunay na Muslim. Naging Christian o naging iba tayo ng reliyon dahil sa ating magulang, dahil sa ating kapaligiran. Yan lang po dalawa. Magulang at ang ating nagsilang sa atin at nagpalaki sa atin. Tulad po ng vlog ko nung una na kung nagpalaki sa atin unggoy, sino kikilalanin mong tatay? Siyempre, yung unggoy na nagpalaki sa iyo. So, unggoy ka rin, kahit na tao ka. Yun po yung talagang katotohanan. So, gumising po tayo sa katotohanan na tayo po ay may malawak at malayang pag-isip na sa hustong gulang na pumili ng ating paniniwala sapagkat ito po ang ating tunay na tagumpay. So, ito po yung ating kapatid. Kakapanayan po natin siya. Bibilisan lang natin sa ating kapanayam, inshallah. So, si kapatid, anong pangalan mo nga pala, kapatid? Umpisa na natin sa pag-interview sa kanya. Si kapatid na... Pangalan ko sa... pangalan mo, yung tunay yung ginagamit. Ginagamit ko, Junbit Portalio. Junbit, siya po ay si Junbit Portalio. Junbit. Oo, Junbit Portalio. So, parang hindi na rin kasi kailangan yun. So, ano ang relihiyon mo dati pinaniniwalaan nung ipinanganak ka bilang ang magulang mo na hindi Muslim? Assalamualaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mag-intro ka muna pala. Mag-intro ka yung intro. Kaya sa atin sunna yung intro. Brother. Hindi ka marunong pa. Hindi pa. So, bismillah na lang. Bismillah lang, inshallah. So, yung bismillah, so, alhamdulillah. So, si kapatid ay nag-embrace sa Islam. So, pumasok, yumakap siya sa Islam. Tinanggap niya ang Islam bilang ito ay tunay na. So, ano ang tatanungin na natin siya bilang mabilis na lang, no? Anong nakita mo sa Islam? Bakit ka pumasok sa Islam? Ni brother, nakita ko sa Islam. Kasi maraming katanungan. Tama ka talaga. Maraming katanungan sa akin. Anong nakita ko sa Islam? Una-una, magsabi lang ng totoo, wala akong nakikita sa Islam. Pero ito ay sinasaliksik ko. Inukumpara ko yung reliyon ko dati na Katolik at itong Quran. Bali sa namin, magkapatid kasi, merong mas nauna sa amin. Ang marami nagsasabi sa akin, baka na-convince ka lang. Na-convince ka lang mga kamag-anak mo. Yung mga kamag-anak mo rin, mga Muslim. O paano? Na-convince ka lang na dahil sa mga kaibigan. Yung sabi-sabi nila. Dahil ano yun, nakita mo yung pagbabasa sa mga libro. Nakikita ko sa kuya ko. Kasi yung kuya ko kasi, that time, wala siyang reliyon. Tapos, galit sa mga Muslim. Nakikita ko sa kanya. So yun na nga talaga eh. Kung sino yung galit. Tapos, galit niyan sa, and then nakikita ko sa kanya yung pagbabago niya sa Islam. Nawala yung kanyang, nauuna yung game, paglalaro, cellphone. Tapos, nakikita ko sa kanya, kayo mag-uusap kami about God na sinasalita. So, binibigyan niya ako ng mga verse sa Bible ng brother. Binibigyan niya ako, yung binibigyan niya sa akin. Binibigyan ako ng gaano ba talaga totoo. Ay, ibig sabihin marunong siya sa Biblia. Meron Biblia. Hindi ka alam sa Biblia, i-share niya sa akin. Ako nang binigay niya sa akin, brother. Anong particular na religion? Katoliko. Kasi ang dami nating paniniwala. Katekista, Methodist, Evangelicals, Charismatic, Protestant. Ang dami, milyon-milyon. Yan, tama ka brother. Pagkatapos ng brother, tinignan ko yung binigay niya sa akin na verse. Una yung pagkain, yung ipinagbawal, yung baboy. Tinignan ko yung Leviticus 11.
Yun pala ay karumalduman na ipinagbawal sa ating kainin. Hindi lang pala sa Muslim, pati rin pala sa Christianity. Bawal na bawal talaga. Doon ako napaisip, sabi ko, totoo talagang sinabi ng kuya. Ang ginawa ko, sabi ko sa sarili ko, bago ako bumakas sa Islam, Pinag-aralan mo talaga. pinag-aralan ko lang, magsaliksik muna ako. Tinignan ko yung mga ibang nagbablog, Oo. katulad mo rin, Oo. pero first time tayo nagkikita. Alhamdulillah. Inshallah. First time rin ako makapost sa vlog mo. Alhamdulillah. Inshallah. Alam mo brother, nakikita ko na una, lahat na nagbablog, pastor, pare, lahat may kaalaman sa Christianity. Tinitignan ko sarili ko sa katayuan ko. Sabi ko, ordinaryo na ako. Ano na nalaman ko sa mga hindi lang, sila, marami na. Oh, actually, Matas. sisingit tayo, no? So, ibibigay po natin ng mga iba pa. Kaya rin ako nag-embrace. Kaya ako pumasok sa Islam dahil may kaibigan ako si Tadeo, Abubakar Tadeo, cardinal siya. Quoting quote, Cardinal Tadeo sa Bicol. Cardinal siya. Pari, mataas pa sa pari, Cardinal Tadeo. Abubakar na siya, ang pangalan niya, Abubakar Tadeo. At marami pa, sila Barcelon, sila Juan pa, sila mga dating priest and reverend, mataas pa sa pastor. Ibig sabihin, reverend si Christopher Biago, si Isa Biago na dati ring reverend sa SGB sa Tagaytay, magpapari na si Salvador Andrade, mga pari na yan, mga pari sa Misamis Oriental na nag-Muslim. Si Salvador Andrade. So, mga mabibigat yun. May marami pang pasigit sa atin. Tama, Hindi lang ako, tama. brother. Marami pang pari na dumaan sa seminaryo. Tama So, ka. ituloy mo yung pinaka-dahilan kung bakit ka nag-Muslim. Ano? Doon na sa punto tayo, hindi natin Oo, magsulat. Puntuin oo. na natin. Ano na natin kasi yung format. Oo. Doon na yung nakikita ko, nagbabasa na ako. Ibig sabihin, nakita niya nagbabasa. Nagbabasa na ako. So, nakikita ko doon. Isa ka rin palang booklover. Kasi ako, panahon namin, booklover kami. Ganun talaga. Oo. Kasi brother, Nag-iipon ako ng libro. pagkatapos yung brother, nagbasa ako ng Quran with Tagalog kasi. Oo. Doon ko nakikita yung ginagawa ng mga Muslim. Kung ano yung ginagawa ng kinaunang propeta. Oo. Yung dalas ng propeta at kay Jesus alayhi salam. Sila yung gumagawa ng unang pagpasting. Mga Muslim lang. Yan yung pangalawa nating katanungan. So, yung pinaka diin ko dun sa tanungan na anong pinaka dahilan ng pagpasok mo sa Islam? Ito na. Yung dahil sa kakaibigan, dahilan sa pagsambayan. Kasi tulad ni Robin Padilla, nakita niya yung pagdadasal, kakaiba. Nakita niya si Muhammad Fuad dun sa kulungan, nung nakita niya sa Muntinlupa na ang pagdarasal ng Muslim ay solemn, nakatuwad. Talaga makita mo yung aksyon ng pagdarasal, ay doon niya nakita yung anong religion to. Kumbaga, yun yung parang example, ano yung pinaka-diin, anong dahilan, bakit nagustuhan mo ang pagpasok sa Islam? Anong Ano brother, ang nagustuhan ko sa Islam, hindi ito makadulong. Ang Islam kasi, nandito Yun. kaligtasan natin. Allahu Akbar. Tumbok mo. Yun yung tunay na kaligtasan, katagumpay eh. Yun ang gusto Yun ko ang, sa Islam. yun ang tunay na tagumpay, mga subscriber at yung mga kababayan, mga ka-vlogger. So yun ang tunay na tagumpay, mga ating mga subscriber, yun ang tunay na tagumpay, yun kabilang buhay, hindi itong mundo, kasi itong mundo, example na lang pagtulog. Yung may namamatay, pinapanganak pa lang, patay na, wala sa edad ang kamatayan. At kung ikaw, ang sentido common sense, naniniwala sa kabilang buhay, kay Allah, sa Diyos, o sa dakila, lahat ng tao, di ba naniniwala ng God? Tama brother. Ang tanong, sinong God? Lahat ng tayo naniniwala sa Diyos. So common sense, kung ikaw ay naniniwala ng Diyos, Panginoon o God, ibig sabihin may kabilang buhay. Kung ikaw ay naniniwala na may Diyos, may lumikha, may creator sa creation, may kabilang buhay. May tunay na buhay, hindi ito. Kasi may namamatay, walang edad ng namamatay, ibig sabihin may kabilang buhay. So, yun na lang, yun yung pinaka nakita mo. Kasi yung sa akin, yun yung nakita ko, pero ang nakita ko doon yung tauhid, yung kaisahan ng kakaiba sa lahat ng pagsamba. Yun yung dahil sa pagbabasa ko rin yung tauhid. So, ang pangalawa namang katanungan ko, anong pagkakaiba ng iyong dating paniniwala at sa ngayong paniniwala sa Islam bilang matagal ka na sa Islam, yung bang na-observe mo na anong pagkakaiba ng Islam at sa dati mong paniniwala? Alhamdulillahirabbil alamin. Yun. Subhanallah. Medyo Alam mo, lang brother,
summarize. Isa-summarize na natin kasi Summarize, habang kwento ito, brother. mahabang kwento. Anong nabago sa iyo? Anong nabago sa iyo? Malaking pagkakaiba ng paniniwala noon at saka sa paniniwala noon, tulad sample sa akin, walang mabigat yung dinidiin na bawal na pagkain kasi sa Christian, sa non-Muslim, bawal din lahat ng mga baboy, mga dugo, bawal din sa iglesia, bawal dugo. Bakit ginagawa nila? Sa amin, dito sa Islam nga pala, kaya ipinagbabawal yun dahil ang inutos ang Allah at dahil may mabigat na dahilan. Anong dahilan? Marumi at hindi tatanggapin yung dasal mo 40 days. So, ano yung dasal mo kung hindi tatanggapin ng 40 days kung kumain ka ng marumi? At yun din ang dahilan kung kaya't ang gusto ng Allah malinis. Kasi ang Allah ay malinis. Sabi nga niya sa hadith, Innallaha tayyib, yuhibbu tayyib, yakbalu tayyib. Ang Allah ay gusto niya malinis at yun ang tinatanggap niya yung malilinis. So ayaw niya tanggapin na kumakain tayo ng marumi kasi scavenger talaga yung baboy, marumi talaga yung baboy. So ang Islam lang ang tumutupad ng madiin na pag sinabing bawal, haram, bawal. Pero sa ibang religion na pinanggalingan ko, di ba brother? Yes, Ganun brother. kumbaga, pag sinabing bawal ang alak, pero gumagawa naman. Actually, dito sa Pilipinas, parang mura lang yung alak. Bakit? Kayang bilhin ng mahihirap di ba bro? Kahit ang mahal ng alak, ang mahal ng beer, ang mahal ng grande, ang mahal. Pero bakit umiinom ang mga mahihirap? Bakit? Ibig sabihin, mura ang alak. At saka walang mabigat na dahilan. Bakit bawal? Hindi gaya sa Islam, pag sinabing bawal, la taqrabu wa antum sukara, huwag kang dumapit sa sala na ikaw ay lasing. At isa pa doon, bakit pinagbawal ang alak? Sinabi pa ng mga scholar doon, mas maganda pang kumain ka ng marumi kaysa yung alak. Kasi yung alak, intoxicant, mawawala yung sarili mo. Pwede mong rapein yung anak mo. Ibig sabihin, pwede ka mang-rape ng magulang mo. Ibig sabihin, mas karumal-dumal yung alak. Yung epekto yung epekto ng intoxicant, yung droga, yung intoxicant, yung mga alak. Kaya pinagbabawal yun dahil may dahilan. So sa ibang religion, sa ibang pinanggalingan, sa aming religion, sa ginagisnan kong religion na Roman Catholic, mismo raw, Roman questionable na Kasi ang Roman, hindi naman yan kay Jesus Ang Roman, yung pumatay kay Jesus Roman soldier. Di ba po? So walang mabigat na dahilan yung pagkakaiba nga, di ba bro? Yun, sige, i-ano mo naman yung sa side mo naman kasi yun talaga pinakadahilan kapag sinabing haram, pero ginagawa ng mga non-Muslim Wala silang mabigat na haram at halal Sa akin naman bro, So, pagkakaiba. Nakikita ko ng Islam tsaka Catholic. Kasi magkasal tayo din dyan yung mga santo Oo, malinis. Manawa ka pa, diba? Sa Islam, malinis. Wala kang ibang, malinis. wala ka nang puntahan pa. Ganito mo. Wala. Direct talaga. Yung Direct nakikita ko talaga. sa Islam. Tingnan mo. Direct talaga. Ibig sabihin, yung pagsamba, diretso sa Allah. Hindi ka pwede yung total ka na naka-concentrate ka lang diretso, lilingon ka sa kanan, lilingon ka sa kaliwa, lilingon ka, nag-iisip ka, lilingon ka sa taas, lilingon ka sa paa mo, sa ano mo. Hindi tatanggapin yung dasal mo pag sobrang tatlong beses na galaw. Hindi tatanggapin yung dasal mo. At kung hindi ka physically absent ka naman, hindi rin matatanggap yung dasal mo. So, yun kapatid, is your turn. Yung pinakahuli natin, inshallah, yung ano ang magandang anong magandang masasabi mo sa mga hindi pa Muslim. It's your turn. Take it away. Ibig sabihin, malaya ka. Kahit anong sabihin mo, anong masasabi mo na sa mga hindi pa Muslim. Kasi ang nakita mo, ito lang duduktungan ko lang. Ang nakita niya, maganda, ginabayan siya ng Allah. Bakit? Tulad nga ng mga vlog ko sa una, ang gabay ay hindi sa mata at hindi sa pagbabasa. Ang gabay ng Allah saan? Sa puso. Yun yung sinasabi na nakakakita ka sa Suratul An'am yun, sa Quran na sinabi dyan, it's not the eyes were blind, but your heart is blind. Sabi niya, nakakakita pero bulag. Nakakita pero bulag. Nakakarinig pero bingi. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakakakita pero bulag ka naman, ibig sabihin, yung puso mo talaga ay niligaw ng Allah. Tinakpan na ng Allah. Tulad ng sinabi niya sa Quran na, khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tinakpan na ng Allah yung pandinig mo at yung paningin mo. Katamallahu ala qulubihim, yung puso. Sinabi doon, puso agad. Wa ala qulubihim wa ala sam'ihim yung pandinig, wa absarihim yung paningin. So ang guidance ay nasa puso at
Doon si kapatid, Masya Allah, ay binuksan ng kanyang puso, naintindihan niya Islam, nagustuhan niya Islam, at yung pinakamaganda, nakita niya doon, ano yung nakita niya? Ito yung tunay na tagumpay. Ito yung tunay na kabilang buhay na matatamo niya sa kabilang buhay. Hindi itong buhay na to. Ibig sabihin, may hinihintay kaming mga Muslim, tayo na bilang naniniwala kay Allah o sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kaisahan niya, ay naghihintay tayo ng tunay na gantimpala sa kabilang buhay. Tunay na buhay sa kabilang buhay. Hindi ito ang tunay na buhay, ang tunay sa kabilang buhay. So yun ang nakita niya. Yung tunay na magandang buhay at tunay na tagumpay sa kabilang buhay. So, anong masasabi mo bro sa mga hindi pa Muslim? Alhamdulillah. Sa mga hindi pa Muslim, ito lang po ang masasabi ko. Tulad nyo rin ako dati, naghahanap ng katotohanan na tunay na pananampalataya. Ako kasi gusto ko talagang makita yung tunay na pananampalataya kung sino ba talagang sambay. Ang mapayo ko lang sa hindi mga Muslim, hindi pa Muslim, buksan po natin puso, isipan, at ating mga paningin. Titignan po natin yung bawat isa sa atin kung tama pa talaga yung sinasamba natin. At isa pa, madaling salita, kaya ako nag-Muslim dahil sa kabilang buhay. Oo, tagumpay. Tagumpay yung kaligtasan sa kabilang buhay. Kasi Yun ang pag wala kabilang tayong buhay. kaligtasan at hindi natin sinasamba yung nag-iisang Diyos, si Allah, ang kahantungan natin ay yung piyerno. Kaparusahan. Kaparusahan. Kasi ayaw ng Allah ang may katambal. Ayaw na Allah. Yun nga ang isusunod kong itatapi ko na inshallah mag-share ka rin, brother. Kasi kung gugustuhin mo lang, inshallah. Kasi yung tungkol sa topic ko yung susunod naman doon, yung tungkol sa darating ngayong December na Kapaskuhan. So itong Kapaskuhan ay mabigat pong ayaw ng Allah. Bakit po? Pansinin nyo, pag December, ang daming bagyo. ang daming sakuna, ang daming krimen. Ano ang buwan sa isang taon ng pinakamaraming krimen? Anong maraming krimen? December po, yan ang totoo. Bakit po? Kasi hindi pantay ang mahirap at ang mayaman. Ang mga mahihirap, ang Pasko nila, tinitingnan yung mayayaman, may Noche Buena. Bakit yung mahirap walang pagkain, walang Noche Buena? So gagawa ng krimen yung tatay para meron Noche Buena yung pinaka... Hindi po ako nagsisinungaling gumagawa ng kwento. Dito na po ako pinanganak at tumubo, nagkaroon ng sungay. Dito na po tayo. Kung kayo po'y makasalanan, mas lalo po akong makasalanan. Kaya ako po'y nagsasabi sa inyo na huwag pong tignan ang masasama ng Muslim. Ang tignan po ang katuruan ng Islam. Iba po ang katuruan ng Islam sapagkat ang mga Muslim po ay mga tao, hindi po yan ang tunay na yung mga tao, kami po ay nagpa-practice kami, nagsisikap kami na isabuhay o nagsisikap kami dahil kami makasalanan lang, nagkakasala. Wala pong tao sa mundo na hindi nagkakasala. At kami po ay nagsisikap na maituwid ang aming pagkakamali, maituwid ang aming sarili, maituwid ang aming pamamaraan, kaalaman patungkol sa pamumuhay. Kasi ang Islam hindi lang kaligtasan kundi ito'y patnubay ng buhay. Pamamaraan ng pamumuhay, way of life. Ito yung way of life. Ibig sabihin, kung dumating ka ng 16, kung kaya mo na mag-asawa, huwag ka na magantay, hindi pwede patagalin. May nobya ka, walang girlfriend, walang boyfriend. Mag-asawa ka kaagad, ikasan kayo agad. Kaya ganoon ang pamamaraan ng buhay. Napakaganda po ng way of life ng Islam. Napakaganda po ng way of life. Huwag mong tignan po ninyo sa totoo po niyan, idadagdag ko po sa inyo, na reminder na rin kasi na i-vlog ko na sa mga nakaraan ko na ang mga tunay na nag-Muslim, kung sino pa yung may galit sa mga Muslim. Yan po ang totoo. Si Robin Padilla, galit na galit siya sa Muslim. Kami po, ako, siya, marami po, lahat po na nag-Muslim, kahit yung mga kaibigan ko, mga kardinal, mga may katungkulan, sila po ay galit na galit sa Muslim. Bakit sila nag-Muslim? Bakit? Ginabayan po sila ng Allah. Ang katotohanan, lahat po ng galit na galit sa Muslim, ay sila po yung ginagabayan ng Allah. Tulad po ni Barcelon, pumunta siya sa Saudi Arabia para i-Christian yung mga Muslim. Pero bakit si Barcelon, nung nakita niya yung Bible at yung Holy Quran, nakita niya mas marami palang mali ang Biblia. So nakita niya na mas maraming mali ang Katoliko. So ibig sabihin, mas maraming ligaw sa Katoliko. Ibig sabihin, huwag mong tignan ang tao ng mga mali ng mga Muslim, kundi tignan mo ang katuruan sa Islam. So yun po ang isa kong idadagdag na ang Kapaskuhan po, dapat po aware ang mga kamusliman. Kasi po itong December, unang-una dapat ang mga Muslim, nagninegosyo sila ng hindi pang Pasko. Kasi insulto po yun.
insulto po yun, yung mga turotot, yung mga pangpasko na Chibuena, yung mga pangpasko ng bilin, yung mga Christmas light, hindi po yan talaga allowed sa mga Muslim. Marami po tayong narinig, tulad po ako kanina, navigate sa YouTube. Marami pong mga scholar sabi nila, hindi po natin pwedeng gamitin kasi shirkul akbar. Hindi po asgar. Shirk na pinakamalaking shirk, pinakamalaking pagtatambal sa Allah ang Kapaskuhan. Bakit? Isipin mo ba naman, yung Diyos ipinanganak. Yung Diyos sa sabsaban pa pinanganak. Yung Diyos nagkaroon ng ama at ng anak. So, pinakamalaking ayaw na Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang masasabi ko po, ang lecture po na ito, so dapat po ang kamusliman aware. Anong aware? Ano ba yung aware sa Tagalog, bro? Aware yung yung handa o yung may kaalaman. May handa o may kaalaman na baka mapunta siya sa pagkakasala. Magkaroon siya ng shirk. Kasi dalawa, dapat po ang isang Muslim aware siya sa bid'a at saka sa shirk. Kaya nga itong dalawa na ito itong dalawa ay mahalaga sa kamusliman. Itong shirk na ang kasalungat niya, anong kasalungat? Yung tauhid. So, ang tauhid na dapat pinag-aaralan ng mga Muslim. Kasi pag natutunan mo ang tauhid, diyan mo malalaman ang shirk na ikaw pala ay naligaw. Na ikaw pala ay iniligaw na ng Allah. Kasi napakaraming Muslim po sa panahon ngayon na alam nila Muslim sila, pero sila ay dadaan sa impyerno. At lilinisin pa doon dahil sila ay nagsishirk. Dahil sila ay sumasamba sa ibang Diyos maliban sa Allah at dahil sila ay nagkakasala ng malaking pagtatambal. So, dapat aware po tayo sa shirk at saka sa bid'a. Ang bid'a naman, ano ang kasalungat ng bid'a? Sunnah. Ang sunnah, kailangan nagagawa mo pagka ang mga bid'a, yung innovation ay na ginagawa mo, ito'y pagkaligaw. Sabi niya, kulli ba'asid dalala wa kullu dalala finnar. Yun, sabi niya, ang lahat ng pagkaligaw ay impyerno. So, ibig sabihin, kullu bid'ati dalala wa kullu dalala finnar. Ang lahat ng innovation ay pagkaligaw. At lahat ng pagkaligaw ay impyerno. So, talaga na dapat aware ang mga Muslim, na dapat sa panahon po natin ngayon ay dapat talaga po nating aralin. Ito po yung pagsubok ng Allah. Hindi niyo po alam, ang pagsubok pa rin sa atin ngayon ay tauhid. Ang pagsubok po sa atin ngayon ay sunnah at tauhid. Yung shirk at yung bid'ah. Sinusubukan tayo ng Allah kung tayo nagsishirk. Sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo gumagawa ng bid'ah. Ano yung mga bid'ah? Napakaraming bid'ah. Ano yung bid'ah? Yung nagnanakaw ng dasal. Kung ano yung dasal, binabago niya yung dasal. Bid'ah sa pagsamba. Lahat ng bid'ah sa pagdarasal, sa pagsamba ay pagkaligaw at pagkapunta sa impyerno. So yung bid'ah at ang shirk ay mahalaga. At yun ay dapat alam ng kamusliman at yung bid'ah ay alam dapat ng kamusliman kasi ang bid'ah ay hindi bid'ah yung microphone, yung carpet, yung masjid, yung ilaw. Hindi yan bid'ah kasi hindi yan ibada. Kasama sa development, yung yung microphone. Kasama sa development yan. Pero ang mga sinasabi kong bid'ah ay yung sa pagsamba. Yung pagdarasal ng pag narinig yung adan sa pangalawang adan sa Jumaa ay nagkakaroon pa ng 2 rakat na magkukutba na, imbis na makikinig na sa kutba ng Jumaa ay 2 rakat pa, bid'ah. At yung pagtaas ng kamay sa nagdudua yung imam sa Jumaa, sa Friday, tinataas yung imam, ay bid'ah po yan. Malinaw po na bid'ah. Hindi na kailangan magtaas ng kamay. Hindi po nagtaas ng kamay ang Propeta Muhammad SAW sa araw ng Biyernes sa Jumaa. Hindi siya nagtaas ng kamay. Kaya nga, ang sunnah ay sa Rasul SAW. So, kailangan alam natin ang bid'ah at ang mga shirk. So, alam natin dapat ang tauhid at ang mga sunnah. So, yan po ang mahalaga sa kamusliman, mga kapatid, mga magulang, mga kababayan, mga ka-vlogger. So, anong may dagdag mo, brother? Wala ka nang may dagdag? Wala na, brother. So, inshallah, ay yun, talaga dapat aware tayo kasi itong Kapaskuhan, napakarami pong pagsubok. Isipin po natin, ang pagsubok po ng Allah sa tauhid pa rin. Yung tauhid, yung pagkaligaw, ano yung sinusubukan natin sample ditong realidad? Sample sa tauhid. Ang tauhid, sinusubukan tayo yung riba. Yung may lalapit sa yung kaibigan mo, pautangin ako, babayaran kita, 5-6. Yan. Malaking kasalanan yan. Malaking kasalanan yan.
ano yan, makakaligaw sa tawhid. So inshallah, makakaligaw sa tawhid yan, inshallah. At ano pa ba yung mga ibang pagkaligaw? Yan yung diyan tayo sinusubukan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sa kuwan na yan, sa tauhid. So at yung mga ano pa, yung mga kasalungat ng shirk. Dapat alam natin yung shirk, yung pagmamahal. Tayo bilang Muslim, ang pagmamahal malaking kahulugan ng pagmamahal. Ang isang kahulugan ng pagmamahal, mahal mo ba yung pagdarasal? Bakit nagiiwan ka ng pagdarasal? Kasi ang tunay na pagmamahal, hobby, ginagawa, ibig sabihin, kahit na natutulog ka, pag hobby mo yung yung kinaugalian, kinasanayan, kinaugalian mong magdasal, ibig sabihin mahal mo ang Allah, mahal mo rin ang pagdarasal. So yun ang katanungan ano ba yung i-definition mo sa pagmamahal? Ang pagmamahal, mahal mo ba yung mabuting gawa o mahal mo yung kasamaan? Ganun So tayo mga Muslim, mahal natin yung kasamaan. Yun ang katotohanan. Dahil gumagawa tayo ng kasamaan, mahal natin yung pag-iwan ng dasal. Dahil gumagawa tayo, hindi natin mahal yung dasal So ganun So mga kapubayan, dapat ang pagmamahal, alamin natin ng tama bilang tayo sumusunod sa Allah. Dapat mahal natin ang pagdarasal, mahal natin ang Allah, mahal natin ang kapatid natin sa Islam. Hindi natin sinasaktan kasi yun ang pagmamahal Mahal natin ang Allah sa anong paraan. Mahal natin na hindi dapat nagre-respeto tayo sa Allah. Paano ang respeto? Alamin mo, tuklasin mo, pag-aralan mo, magtanong ka kung ano ang paniniwala sa Allah. Kung ano ang tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat, yung kanyang katangian at yung kanyang ibadah, tawhid al-ibadah, yung mga hukom, wilaya wa nusuk, yung parusa, yung batas ng Allah. So yun, inshallah kapatid, inshallah. Salam rahmatullah. So yun lang ang ating mga kailangan dapat alam ng kamusliman, yung hukom, yung batas, yung kung sino yung protector, yung kaibigan, at yung pagsasakripisyo. Kasama po yan sa tauhid. Dapat alam po natin yan, yung tauhid na sinasabi doon ng arbab, yung andad, yung tagut. Dapat alam ng mga kamusliman yung tagut. Yan. Kasi sabi ng Allah sa Quran, "May yakfuru bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim." So yan po talaga ang pagsubok ng Allah sa ating gawain ay yung tauhid. Sinusubukan tayo kung tayo may andad, kung tayo ay mayroong paniniwalang arbab na katumbas ng pagka-Diyos ng Allah, kung tayo may paniniwala ng iba pang leader sumusunod, nagmamahal sa mga tagut, sa mga tawagid. So tayo ay naliligaw, nagkakaroon ng circle akbar. So yan po ang katotohanan. Dapat po tayo ay mag-aral, magtanong, magtuklas at makinig po sa ating vlog na ito na kung saan napakahalaga po ang katuruan ng Islam at napakahalaga po ng ating mga payo, inshallah. Sana po ay patawarin tayo ng Allah at tanggapin nawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga mabuting gawa at ang ating mga pagdarasal, pagsakripisyo at ang ating pagsisikap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at papasukin nawa tayo sa kabilang buhay sa paraiso, inshallah. Hanggang dito na lang, hanggang susunod nating vlog. At manatili po kayong magsunod at mag-subscribe at mag-comment na rin kayo sa ating description sa inbox na ito at magkaroon kayo ng comment kung anong susunod natin gustong italakay, inshallah. Mag-comment kahit ano po kayo at gagamitin ko rin itong time na sa pag-vlog na ito na magtanong po kayo kung anong mga katanungan ninyo, sasagutin po natin sa ating vlog. At bukod sa magtanong ay magtanong po kayo ng out of Islam, kahit na negosyo, kahit na yung way of life ng Islam, kasi sa totoo ang tunay na tagumpay ay yung pamamaraan ng Propeta Muhammad. Yan po ang katotohanan. So po, ano yung itinuro ng Propeta Muhammad na tunay na yaman? Ang negosyo po. So paano po ang negosyo? Paano ang pamamaraan ng Propeta Muhammad? So yan po ay abangan po natin sa mga susunod nating vlog, inshallah. So hanggang sa muli, inshallah, ay disclaimer pa rin po, hindi po ako nagbo-vlog na ito dahil po ako ay may kaalaman, dahil po ako ay nagsishare lamang. Ako po ay isa rin po tao at nagkakamali at nagkakasala. At gumagawa lang po tayo
ng kung anong the best na katuruan ng Islam at nagpapalaganap, nagpapaalala sa mga kamusliman at inshallah sana po ay tanggapin nawa ng Allah itong ating mabuting gawa. So inshallah hanggang sa muli po ang ating pagbati ng Universal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po.